Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. So outdoor tayo ngayon ka-coffee. Natatandaan nyo ba? Yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na nagsisisi siya dahil hiningi niya yung suporta ng Kingdom of Jesus Christ para suportahan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsisisi daw po siya dyan. Medyo pinalampas si PBBM yan. Mga ilang araw yan hindi nagre-react si PBBM dyan. At natanong si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa usapin na yan, kasi parang ang kapal naman na mukha dito ni Inday Sara Duterte na sabihin na nagsisisi siya. No? Sumagot si PBBM dyan, ka-coffee. Pero napakabait pa rin ng presidente. Yung sagot niya hindi ma-offend si Inday Sara Duterte. Alam mo kung masama ang ugali ni PBBM, paprangkahin niya si Inday Sara Duterte at mapapahiya itong si Inday. Pero never ginawa ni PBBM yan. Di ba? Tingnan mo kung gaano kabait itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ka-coffee. Humi-headline ito sa mga pahayagan dito sa politico.com. Sara Duterte regrets endorsing him in 2022. Marcos says that's her prerogative. Biruin mo. Ganon kasimple lang yung sagot ng ating presidente. Prerogative yan ni Inday Sara Duterte. Kung nagsisisi siya, wala siya magagawa dyan. Dahil desisyon ni Inday yan Dahil prerogative niya yan Ganyan ka-disente itong naging sagot ni PBBM dito sa remarks na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait ni PBBM sa totoo lang sa usapin na ito. President Ferdinand Marcos Jr. is baffled by Vice President Sara Duterte's regret about endorsing him in the last presidential elections. Akala siguro ni Inday makakaulit pa siya kay PBBM. Never na, hindi na siya makakaulit maging sa mga loyalista. Pagdating ng 2025 senatorial elections, akala ni Inday makakakuha pa siya ng suporta sa mga loyalista. Mukhang malabo-labo na yan ka-coffee. At pagdating ng 2028 elections, kung tatakbo siya sa pagka-presidente, mahihirapan siya dahil hindi niya makukuha itong suporta ng mga loyalista. Kasi parang parang ang dating dito, nagmamalaki pa itong si Inday, no? Grabe mabait lang talaga si PBBM dyan. Marcos however said he can't do anything about it respecting the Vice President's decision. Respeto, diba? Kung paano ninyo binabasto si PBBM, ito, makinig yung mga DDS na nakikinig sa atin. Kung paano nyo binabasto si PBBM, anong ibinabalik sa inyo ng presidente? Kabutihan pa rin ang ibinabalik sa inyo. Nagkataon lang na medyo makakapal din talaga ang mukha nitong mga DDS na ito at ayaw pa rin tantanan itong si Pangulong Bongbong Marcos sa paglalabas ng kung ano-anong mga negatibong statement, mga misinformation para kala siguro nila mapapabagsak si PBBM and eventually mai-impeach nila. Mukhang mauuna pa si Inday dito ma-impeach. That's her prerogative, sabi po ng presidente sa media interview during an aerial inspection of flood-hit areas on Wednesday. Ngayong araw lang po yan dahil nag-ikot po sila dyan. I still don't understand why, but that is her. It is her wish. Wala tayong magagawa. Di ba? Ano to? Safe ba yung sagot dito ng presidente? Yes, ayaw niya makasakit. Yan naman ang malinaw dyan May gusto siyang sabihin pero kinukonsider niya pa rin yung magiging emotion ni Inday Sara Duterte. Ganyan kabait itong si PBBM. Yan na lang. Yung isinusukli sa kanya ng kabilang kampo, hindi ganyan. Di ba? Yun lang ang nakalulungkot dyan. Hindi niya pa rin maintindihan hanggang sa ngayon. Yun ang sinasabi niya, I still don't understand it. I still don't get it. Bakit ganyan yung nagiging reaksyon nito ni Inday? Kasi parang wala namang pinagsamahan. Yes, nakatulong si Inday sa kandidacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi mo pwede sabihin na hindi rin nakatulong si PBBM sa kandidacy ni Inday. Definitely, malaki rin yung naitulong niya kung bakit nanalo yan bilang vice-presidente. Kaya hindi niyo pwedeng i-disregard yung naging impact, naging tulong ng mga Marcos, ng mga loyalista para sa pagkapanalo ni Inday sa pagka-vice-presidente. Duterte earlier apologized to Kingdom of Jesus Christ or KOJC followers for asking them to vote for Marcos in the last elections. She admitted she was wrong to believe she and Marcos were on the same page about unity and continuity. Her latest remark came amid the government manhunt on her ally Pastor Apollo Kibuloy, wanted for, alam niyo naka-coffee yung mga kaso na ito ni Kibuloy. Actually nagulat din tayo niyan. Kasi ano yung pumasok sa kukote? Anong pumasok sa isip ni Inday Sara Duterte para sabihin yan na mag-apologize siya? Actually, may pananagutan din siya dyan Kasi kung sa tingin niya ay bumabagsak ang gobyerno dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin niya, kung sa tingin niya yan, edi may pananagutan din siya dyan. Dahil isa din siya sa naglukluk dyan Diba? Magkakampi kayo. Kaya hindi natin maisip bakit nagkakaganyan itong si Inday? Bakit anong nangyayari? Diba? May nagsusulsul dyan ka-coffee. Mga nakapalibot kay Inday dyan iba ang intensyon, iba ang motibo. Gusto nila dyan, matanggal nila si PBBM at ilagay nila dyan si Inday Sara Duterte. Kasi nanganganib yung mga to Sino yung mga nagsusulsul na yan? Yung mga nanganganib sa International Criminal Court, yung nanganganib dahil sa tukhang. Sino ba yan?
o yung mga sasampahan ng mga kasong corruption dahil sa mga transactions nila sa mga ng previous administration. Yan yung mga nagsusulsol na pilit nilang ginigiba itong si PBBM. Alam mo kung bakit? Kasi once na mag-succeed sila, once na maging matagumpay sila at matanggal nila sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, syempre uupo si Inday At once si Inday na ang umupo dyan, wala na, hawak na nila sa liig yan. Ang magmamando dyan, ang magpapatakbo ng gobyerno si Digong, hindi si Inday, magiging taga-pirma lang siya dyan. O sino na naman yung mabubuhay dyan? Yung mga kaalyado ni Inday, kaalyado ni Digong. Yan, sila't sila pa rin yan, silang uupo ng gabinete. Kasi hanggat hindi nila napapatalsik si PBBM, nanganganib sila sa ICC. O nanganganib sila sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado. Hindi sila tinatantaran ngayon yung Quad Committee. Ayaw silang tigilan ng Quad Committee na yan. Sunod-sunod yung kanilang investigasyon dyan sa naging tukhang na yan. Investigasyon sa Pogo, investigasyon doon sa paggamit ng pondo na kinikita mula sa Pogo para gawing pang-reward para sa kanilang tukhang, sa kanilang Oplan tukhang. Investigasyon dyan sa Senado ni Senator Risa Ontiveros at ng ilang pang mga congressman dyan, ng ilang pang mga senador dyan. Yan ang kinakatakot nila. Hanggang nadyan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mawawala yung peligro nila. Kaya nagmamadali ang mga yan na mapatalsik si PBBM para maging malaya na ulit sila. Mga sakim sa kapangyarihan itong mga to Ayaw mabawasan ng kapangyarihan at nakatikim kasi ng powers. Kaya ganyan Hindi mo na sila pwedeng hindi mo na sila pwedeng magpahinga Kailangan tuloy-tuloy sila pagkagahaman din itong mga ito Nakalulungkot lang dahil magkatandem si PBBM at si Inday Sara Duterte sa eleksyon na yan. At actually marami din po ang umasa na matatapos itong termino na magkasundo ang presidente at vice-presidente dahil nadala na tayo sa panahon ni Digong. Malinaw naman hindi magkasundo ang presidente at ang vice-presidente, di ba? Puro alitan sila dyan, si Leni Robredo at si Digong. Hindi naging smooth sailing yung kanilang relasyon bilang professional relationship So marami ang medyo nagkaroon ng pag-asa nung nagkaroon ng unity team si PBBM at si Inday Sara Duterte, diba? Parang hopes na gaganda ng Pilipinas dahil may respect sa isa't isa, diba? May pagtutulungan, hindi nag-aalitan tulad ng nangyari dito kay Robredo at dito kay Digong. Yun lang ang problema. May mga sumira sa unity. Sino yung mga sumira dyan sa unity? Hindi nyo pwedeng ibintang kay PBBM yan. Dapat kayong sisihin dyan kung bakit nasira ang unity. Gusto nyo hawakan yung gabinete. Marami na iwan pa dyan mga tao ni Digong. Gusto nyo manatili dyan. Gusto nyo ang i-appoint dyan mga kaalyado ni Digong. Paano pa tinanggalan nyo na ng prerogative ang presidente na mag-appoint kung sino yung gusto niyang i-appoint bilang secretary, bilang miyembro ng kanyang gabinete. Trust and confidence yan Hindi nyo na binigyan ng kalayaan ang presidente, bagong presidente, na mamili kung sino ang ilalagay niya dyan. Dahil gusto nyo, kayo yung magdikta, gusto nyo, kayo yung maglagay, magrekomenda ng mga taong magiging parte ng gabinete ng presidente. Di ba? Respeto lang yan na hindi nyo maibigay doon sa presidente. At nung si PBBM nagdesisyon niya, hindi itong gusto kong gawin. Di ba? Hindi niya nagustuhan yan. Ano ginawa nyo? Nagmaisog rally kayo at kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Yan ang mahirap sa inyo. Porque hindi nagiging favorable sa inyo, matatanggalan kayo sa kapangyarihan, galit na kayo sa gobyerno, galit na kayo sa administrasyon. Di ba? Selfish yan Isipin nyo yung kapakanan ng bansa, hindi lang yung bulsa ninyo, hindi lang yung kapakanan ninyo. Nako. Alam na ng taong bayan yan, hindi na kayo makakaulit. Siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Anong masasabi nyo? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po ang subscribe dyan sa baba para updated kayo sa ating mga bagong upload. So outdoor muna tayo, short lang muna tayo ngayon ka-coffee dahil tayo ay nasa labas, nasa Shangri-La. Nasa Shangri-La Makati tayo ka-coffee. Medyo maingay-ingay din. Siya, sige, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.